lumabas na sa social media ng company, nag-TikTok na. Ay, TikTok. Di ba? Yun. Yung iba kasi sinasama namin sa mga TikTok, di ba? Para makita nyo rin na hindi nga lang tayo puro negosyo. Kasi ayaw ng mga prospect na puro na ng incentive, puro na ng ganyan, puro na ng benta. Di ba? Ayaw nila ng ganyan. So, yun yung binabago natin. Kasi sa ibang networking companies, papansin nyo, puro yung awareness na nakakotse, puro yung mga top earner, ano pa ba yung mga puro ganun eh, paulit-ulit yung mga network marketing companies. Ayaw nilang baguhin yung atake ng marketing. So yun yung ginagawa natin right now. Kaya papansin nyo, masyadong maingay yung social media natin ng Ascenta International. It's because binabalik natin kung ano yung nakasanayan ng iba pala ng network. Gusto natin na light lang tayo. Hindi na, kasi ang dami nung may ayaw po sa networking sa Pilipinas. That's a reality. Pag sabi mo, alam mo ng Ascenta, networking, pag makita nila yung feed ng Ascenta, ayan, puro ganun na lang nangyayari, puro top earner na lang. Puro na kumikita na naman yung nasa taas. Ganun naman palagi. Kaya nga binabalik natin siya right now. Gusto natin makita na hindi lang tayo networking companies. Corporation tayo na hindi lang tayo more on recruitment, hindi lang magbibenta ng package. So lang merong community. So yun yung goal natin, ng social media natin, which is goal namin as the marketing. So meron tayo, kaya nag-decide po kami, nag-suggest ako na hihiwalay yung mga announcements. Kaya nagkaroon po tayo ng Ascenta International Bulletin. Okay, yung mga announcement natin, yung mga tawag dito, yung mga top ascenders natin, yung mga monthly nakaka-receive ng mga lifestyle reward, qualifiers, mga special announcements, nandiyan. Kasi majority po ng networking companies, nasa isang page lang lahat. Masarap po yung chop suey, pero ang sakit na po sa mata pag nasa digital marketing. Pag sinabing chop suey, halo-halo na po lahat. Okay? Kaya baka mapapansin nyo, ibang-iba yung social media po ng company. Tapos gumawa po tayo ng group, which is the Ascenta Official. Andyan po naman yung mga trainings na ina-upload natin before, but sooner or later, hindi na kami mag-upload dyan kasi nga po meron na tayong learning hub. So lahat ng mga trainings, even ako, nire-record din po nila ako yung trainings ko, personalize, i-upload din sa learning hub. So hindi na po natin masyadong magagamit ng Ascenders. Pero mapapansin niyo po sa Ascenders Official, dyan po yung community kung saan ano tawag mo sa term na yun, nakikidaupang palad yung mga founders. Naglalayo po sila dyan, nag-TikTok sila dyan. So yun po kasi ginawa natin. Ang hirap po kasi sa network marketing before, pag yung founders, ang hirap kausap. Yung parang ang layo-layo ng founders sa'yo. Part ka naman ng company, pero parang ang layo-layo ng founders, hindi natin sila makausap ng personal. Kailangan may pa-schedule ka, kailangan mag-tamper ka muna para makausap mo lang siya. Yung mga ganun. So hirap-hirap, hindi na makainin ng consultations or whatsoever. So ginagawa natin ngayon, gusto natin na mapil ninyo na yung mga founders accessible sa anytime. Pwede nyo sila kausapin, pwede nyo sila magpa-picture, magpa-tikto kayo sa kanila, yung mga ganun. Kaya gumagawa tayo ng mga groups wherein pwede silang mag-make updates, mag-like kayo doon, mag-comment kayo doon. So yun ba ginagawa po natin. Then tayo lang po yung networking company sa atin na sobrang active sa lahat ng platform. Kung ano po yung upload ng page, upload din po ng Instagram, ng TikTok, at the same time ng YouTube. Ayan. Tapos, the exciting part is dahil kompleto na po yung wellness trio ng company, magsisimula na po yung marketing campaign namin. I think end of this month, natin na lang po yung approval na sa Julian, pero na-finalist na po namin. At the same time, hanggang December po yan. So makikita ninyo, hindi na po kayo mahihirapan mag-market ng mga produkto kasi marami pong lalabas na promotional materials sa iba't ibang mga tao na gagawa ng authentic reviews. Kasi idea, ang target is 1,500 videos. Product promotions. So ganun yung atake na gagawin po natin. Para yung mga videos na yun, pwede nyo silang i-grab, tapos i-share sa inyong mga social media accounts and platforms na magbibenta kayo ng mga products. Ngayon kapag yung mga prospects kayo na gusto ng produkto. So ganun po yung atake ng marketing natin. Magsisimula na po yan this month, I think, na-finalize na kasi natin. Inom na po ang tubig na malakas po kasi mag-water. So yan, pwede na rin kung mag-join sa ating broadcast channel. Diyan naman po yung mga special announcements. Although sa bulletin nandun naman, kaya lang kapag busy, hindi naman naman sa newsfeed ninyo, pwede kayong mag-direct or mag-subscribe sa ating mga channels para lalabas po sa messenger ninyo, sa Viber, at
sa Telegram. So scan nyo lang po yan. Yan po yung ating community. And ito naman po yung sige po, ito lang yun. So next naman po, ito yung pinaka-importante, lagi tayong nagkakamali. Meron pa rin nagkakamali mga distributors and centers. Ang official tagline po ng company, although technically speaking, pareho naman po ito. But in a messaging and tonality kapag sa social media or sa marketing, kailangan pare-pareho po tayo. So mali po ang kapartner mo sa pag-asenso. So pwede hindi pa rin siyang sabihin sa kapartner sa pag-asenso, but yung social media messaging and tonality, kailangan pare-pareho po tayo. Which is ang tama po is partner mo sa pag-asenso. So yan po yung tamang tagline ng company, ang partner mo sa pag-asenso. Okay? Then meron po tayong ginagamit ng official hashtags, Ascenda International, tapos ang partner mo sa pag-asenso. Usually, dalawa lang po. Sa social media po, hindi po dati, okay lang po hashtag trending, hashtag FYP, mga ganyan. Kahit pag 10 o 35 na hashtag kayo dati, okay lang. Ngayon po, hindi na po yung inaalaw. Kasi nasisira nyo po mismo yung algorithm ng mga social media platforms ninyo. So kaya papansin nyo sa social media natin, ang maximum natin siguro hanggang 4 lang, hanggang 3. May madadagdag lang dyan kapag product promotions yung content natin. Pero officially, yung ginagamit lang namin is Ascenda International, saka ang partner sa pag-asenso. Pag Friday naman, hashtag Freedom Friday. So depende lang sa ano yung content na nilalabas po namin. Mapapansin nyo rin, madali kami magbago ng content. Especially right now. The reason bakit madali kami magbago or pabago-bago kami ng content, it's because kapag nakita na namin na yung content natin or yung marketing natin, ginaya ng iba, networking companies, mag-iisip na naman kami ng bago. So, yun yung difference. Ginagawa natin tayo yung trendsetter pagdating sa content ng social media. So, katulad doon, just to give you an example, sino yung nakaaga ng TikTok Masterclass before? Ayan. So, yan yung isa sa mga mission ng company, to collab with expert. Sila yung magtuturo sa mga centers, sa mga distributor. Para makita niyo yung value, ano yung binayaran nyo na mag-join kayo dito. So, parang ganun din, they tie up me, mag-handle social media, marketing. Naghahanap naman ako ng mga someone na ita-tie up, na magaling sa field, which is isa yung isa na nakuha natin yung sa TikTok live selling, si Miss Joy Zero. Eventually, alam niyo ba kung ano nangyari? May isang networking company, nag-TikTok live selling din. At alam niyo kung sila yung speaker. Alam niyo sila yung speaker. Yung speaker din natin. Bad trip talaga kami na nag-access. So, ganun kalapit yung tinitignan tayo ng networking companies. So, ganun siya. Kung ano yung ginagawa natin, gusto nilang gawin. At gagawin nila talaga kasi ginagawa natin. So, doon namin na-realize na kailangan namin pabago-bago yung content. Kasi tayo yung sinusundan ng marketing ng ibang networking companies. Pero mo, nag-set tayo ng TikTok Masterclass. Okay lang naman sa akin, mag-TikTok sila siguro after 3 months. Hindi, after 1 month eh. Tapos same speaker. Isipin nila na, same speaker yung kinuha nila for the TikTok Masterclass. Ganun siya kalapit. Eh, kung naisip nila yung before, di ba? Ngayon na nila ginawa kasi ginawa nila natin. So yun yung medyo nahihirap sa part namin sa marketing. Because kapag nakikita na namin na ginagaya ng iba, eh kailangan, TikTok na rin yung isa, iba rin naman namin yung atake. So ganun. Kasi araw-araw po namin siya yung competitors. Bali ginagawa ng competitors, as much as possible, ayaw na namin siyang gawin. Gusto namin bago. Ang problema, gusto namin bago, ginagaya ng competitors. So ganun siya kahirap. So mag-iisip na naman kami. Kaya papansin nyo, next week, magbabago na naman yung mga contents namin. So ganun siya. Tapos yung, di ba may interview tayo. So si Lates, meron tayong resident content creator, si Lates. Si Lates is one of our graduate ng content creation master class sa company. So si Lates may interview portion. Siyempre may gumagawa din. Okay lang yung mga centers kasi they are part of the community. May gumagawa ng ibang networking companies. So ginawa namin para ng iba, pansinin mo nagbago yung mic.
Dati yung mic yung kulay black eh, tapos yung orange. Nakita namin yung ibang networking companies, gumawa din na ganun. Binago na natin, gawa kami ng sariling mic. Ewan ko na lang, pag yung ginaya pa nila, ewan ko na. Hindi ko na alam kung anong mic yung gagawin ko sa susunod. So ganun, in all fairness, sa amin, sa marketing, ano yun, kumbaga, somehow compliment siya, kasi nagaya ka ng iba. But ang hassle, kasi kailangan ko mag-isip ng bago, kasi kapag pare-pareho na tayo, na ganun yung atake, hindi mo siya mag-effect. Mauumay na rin yung audience. Palagi sa marketing, we need to offer something new to the people na hindi pa ginagawa ng ibang competitor. Kasi kapag pare-pareho tayo ng ginagawa, pare-pareho tayo ng atake, wala nang bago, mauumay na yung prospects natin. Ganun din sa pag-market ng personal, mag-market kayo ng business. Think of something na meron kayong authentic sa inyo. Yung tipong hindi magagaling ng iba, pag inayin ng iba, baluhin nyo na. Lahat yung magagawa eh, copy business talaga ang nasa networking business. But yun yung struggle natin right now na kapag nakita na namin na talagang direct ginagaya yung ginagawa natin, nag-iiba na naman tayo. So kaya kami, may mga special surprises kami sa mga susunod na buwan na, first time na naman dito sa Asenda. Tapos pag nakita naman ginaya ng iba, isip na naman kami na another first time. So yun lang yung medyo challenging on our part kasi nga nakatutok sa atin yung mga networking companies. Tapos kung ano yung strategy natin, ginagaya na nila sa company nila. Ganyan tawag kita, sir. Kaya nga eh. Ibang level. Ganun kabilis sa social media pag napanood kita. Oo, ibang grabe, ibang level yun. Kahit ako nagulat na kung mo yung mismong TikTok masterclass. The same speaker pa. Okay lang sa atin ko ibang speaker eh. Kasi si Miss Joy talaga. Ibang level yung gumaya. So anyway, so yan, ito marketing and branding, ano ko na lang siya, ipapasok ko na mabilisan. Ayan, so marketing, this is the strategy na nagdadala ng traffic dito sa company or sa sarili ng marketing sa activations. Branding naman, ito yung nag-build ng journey pang matagalan. Okay, so marketing is asking someone to join Ascenta International. So kaya papansin nyo yung mga content natin, will you be my success partner? Yung mga ganyan, kakaiba nga siya eh, yung makikita yan sa ibang networking companies. So kailangan namin mag-isip talaga ng bago, paano mag-deliver yung marketing and branding ng company. Yung dalawa na yan, marketing and branding is very important sa company. Kasi hindi pwede puro marketing lang, hindi naman pwede puro branding lang. Kailangan nyo mag-stay sa company, kailangan namin kayo ma-hook through marketing, kailangan kayo mag-stay sa company through branding naman. So ganun yung sistema na ginagawa natin. Okay? So marketing is what you say about yourself. So technically, pwede tayo magsabi na anything about us, but again, branding is kung ano yung masasabi sa atin yung ibang tao. Yun yung pinaka-importante. Kasi pwede sabihin natin lahat ng good side, pero at the end of the day, hindi naman yung tingin ng mga tao about us. Okay? So kaya dapat pareho strong yung marketing and branding ninyo. So marketing gets your attention, branding makes them stay. So kami, ang goal namin, kukunin namin yung attention sa mga prospects. Kayo naman, kukunin nyo rin yung attention ng mga prospects to join the company. Then kami, through branding, nagbibigay kami ng mga reasons para mag-stay kayo. So part of that yun, mga special trainings. May mga bayad po kasi yung special training para aware kayo. At hindi po siya mura. Okay, mahal po talaga siya. So, for example, ang content creation masterclass is 50,000 pesos. Per tao po yun na. Per tao siya. So, pag sa Ascenta kayo, libre na po yung makukuha. Yung TikTok masterclass, may bayad po si Miss Joy. So, pero hindi po kayo nagbayad ng TikTok masterclass. So, binibigay siya ng libre sa inyo ng company. Kasi kung aatin kayo yun sa iba, sobrang mahal na. Even yung TikTok shop ni Sir Claude, during yung first time na mag-discuss ni Sir Claude sa networking companies, hindi ko nga alam, baka kunin din si Sir Claude ng ibang networking companies. Direct to TikTok na yun ha, pero yun, direct to TikTok Philippines na yun, na pagbigyan tayo, na mag-present sila dito about TikTok shop. Yun yung sinasabi ko sa inyo, connection is very important. Kailangan marami kayong kaibigan, marami kayong connection. Connection sa TikTok, connection sa Meta, lahat. Kung kaya nyo makipagkaibigan sa lahat ng aspeto ng negosyante or kung sino man, yun talaga yung pinaka-importante. Yun talaga. Very ano yan. Kasi katulad yan, paano wala tayong connection sa ibang entity or sa ibang organizations? Hindi tayo, may hirapan tayong makipag-set ng appointment sa kanila or magturo sila. So
So yun, mga mahal ng mga bayan nila, max. Kaya pag may mga special training, i-maximize nyo kasi sobrang ano yun, sobrang tawag dito, sobrang effective siya. Tsaka malaking bagay yan for you. Kasi hindi natin yun, hindi yun, mahal yun sa iba, at dito lang natin yun offer sa Ascenda International para sa mga distributors and sa mga sellers. Okay. Ayan. So marketing is showing the product. Branding is when people see you and believe in the opportunity despite the product is not yet available. Actually, na-witness ko to the first month ng Ascenda. Kasi wala pa yung produkto. Napaaga ka kasi yung pre-launching ng company. Wala pa yung produkto. So, lalo na na-join. Grabe yung lapit ng Ascenda. No? So, yun yung nagulat ako talaga na gano'n na build ng mga founders yung branding nila. Siyempre, JD, Sir Jurgen, Sir Nico. Alam nyo na kahit wala mo silang ilabas ng product, sila palang, ano na kayo, kampante na kayo. Ganun siya. That's the branding. Yung talagang, hindi na nila kailangan ng RSL. Para lang mag-join kayo. So marketing is a promise. So ito yung nangangako na kami kung ano yung mga makukuha nyo from the company, from Ascenda International, ano yung mga benefits na makukuha nyo from us. So ito yung mga sample. This is one of the promise ng Ascenda International. My goal po pala, para may idea kayo, I'm a pro company and a pro distributor. So ang goal ko po sa inyo is ipakita kung yung mga founders po ba, natutupad nila yung mga pinangako nila sa inyo. Kasi kung hindi po nila natutupad yung pinangako nila sa inyo, ako po mismo yung magpapala para tuparin nila yun. That's my goal of the marketing. Kasi hindi ko pwedeng ibenta yung isang company sa madla kung sa loob ng company na yun, hindi nila po-fulfill yung mga pinangako nila muna. Hindi ako mag-market para dumagdag ng mga bagong tao. So mag-market lang ako, gagawin ko lang yung best ko para dumagdag or dumami tayo kung nakikita ko na po-fulfill ng mga founders yung kanilang mga pinangako. Kasi may hirap naman na pangako lang sila ng pangako, marketing kami ng marketing. Tapos na nandito na kayo, wala naman sila nabibigay na something, di ba? So hindi magiging worth it yun para sa inyo. So kaya ang goal ko, lahat ng sinasabi nila recorded at wala silang magagawa kasi naka-content po yun. Ina-upload namin sa social media. Ganun po sila. Yan yung maganda ng content creation. Yun yung ginagawa natin sa kanila kasi hindi nila pwedeng i-deny, hindi nila pwedeng sabihin nakalimutan nila, hindi nila yung sinabi, na-content na po namin yan. Nalabas na natin sa social media. So wala silang magagawa kung i-fulfill yung mga pinangako. Okay? Hi, welcome! Finally, dito sa ating soft launching, dito sa Ascenda International. Grabe, napakataas ng energy and enthusiasm ng maraming tao. We welcome each and every one of you. We are very proud of you. Sa lahat ng nagtitiwala sa Ascenda, ngayon pa lang gusto namin magpasalamat sa inyo and in behalf of my co-founders, we will really do our best. We will do an excellent job to give you the value that we are proposing. At dito sa Ascenda, lagi namin sinasabi, meron itong clarity, purpose-driven, and we will give you the skills and strategy that you need to become successful. Kaya naman, sama-sama tayo dito, pagsamahan natin ang pagtupad ng mga maraming pangarap ninyo. Dito, hindi lang namin kayo tutulungan o masenso, kundi padadaliin namin ang pag-network ninyo. Sama-sama tayo sa journey na to, sa simula hanggang dulo, dahil ang Ascenda International kapartner mo sa pag-asenso. Turbo! Mali pa siya yung una. Okay, natama na natin yan. Ano pa kasi yan, soft launching pa lang yan. June 30 po ito. June 30. Pakinggan niyo yung mga pangako nila. Ito po sa inyo lahat. Grabe, katatapos lang po ng soft launching dito sa Ascenda International Office at sobrang successful siya. Kung magtatanong kayo bakit, kasi sinolusyonan po namin yung pinakakuha ng problema sa network marketing na ang alam natin, para ka maging successful sa networking, kailangan mapagod, mapuyat, walang tulugan. Yan po ang alam natin. Pero sabi namin, baka pwede naman baguhin yan. At dito sa Ascenda International, in a span of almost 1 month, nasa 3,000 distributor na po ang sumabay po sa amin. Ang tanong, bakit? Simple lang. Kasi pwede naman pala na maging magaan at the same time maging madali at maging masaya ang pagkuha mo ng pangarap mo. Kaya dito sa Ascenda International, yung pong ginawa namin, yung common dating mahirap, pinadali namin. Yung dating kailangan maging malungkot ka, pinasaya namin. Kaya kung gusto mo na kinukuha mo ang pangarap mo na nakangiti ka at magaan, ano bang inaantay mo? Tara, sama ka na sa Ascenda International. So dalawang founders siya.
ang nangako. Okay? So yeah, again, my goal is to check kung lahat ba ng sinasabi nila is matutupad nila at hindi nila makakalimutan at hindi nila i-deny. Kaya po lahat po ng mga pinapangako or activities ng Ascentra, mga founder, lahat po yan nakadocument, lahat nasa social media, publicly viewed po yan. Kasi para wala silang ano, hindi ko sinabi yan, hindi sir, dated June 30, sinabi mo po ito, nasa content nga yan. So, yun yung goal talaga namin, may sila magkaroon ng amnesia. Lahat ng pinangako nila, kailangan na-document po natin yun. And tayo lang yun, granting is the proof that sinusunod nila yun, or kinikeep nila yung mga promise na yun. At para malaman niyo po na kahit busy kayo sa pag-network, sa paggawa ng negosyo, or sa kanumang personal na bagay na ginagawa ninyo, tayo lang po yung natatanging network marketing company na nagbibigay ng monthly updates through blog. Okay, para lang at least aware kayo na, oo nga, natutupad pala nila yung sinasabi nila. May nangyayari pala sa Ascentra. Okay, kasi syempre pag walang blog, hindi siya documented. Clueless kayo kung ano nangyayari sa loob. Especially kung mga hindi naman walang capacity na pumunta dito sa office. Diba? So kaya meron tayo, wala po yung mentees, pag bumati kami ng happy 4th month, happy 5th month, kasunod po na yung vlog na. Yun na po yung ating monthly recap. Okay? With our resident. Hello, Ascenders! This is Bates, ang virtual partner mo sa pag-asenso na maghahatid ng mga may init at importanteng updates dito sa Ascendra. Ay, napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang yung last month sa review natin. Tapos, ito na naman tayo. Another month, another set of milestones worth celebrate. Ready na ba kayong magbalik tanaw sa mga bonggang ganap nitong October? Let's go! October was truly a month full of surprises. Bukod sa pag-announce ng top 50 ascenders for September, top 20 expansion and essential account rank leaders, may mga ascenders din ulit na nakapaglabas ng sasakyan. Plus, in-announce din ang lifestyle rewards qualifiers for October. Naku, mapapasana all ka na lang talaga. Congratulations, ascenders! And ascenders, kung hindi pa kayo updated, alam niyo ba na officially announced na sa Ascentra International Bulletin page ang Gen 3 packages. Complete yan from associate to executive. Kaya make sure na nakafollow kayo sa Ascentra International Bulletin para lagi kayong updated sa mga latest releases. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang learning journey dito sa Ascentra. Every week, may mga online at face-to-face sessions tulad ng BI Forum, Ascenders Night, Ascend Trainings, New Ascenders Orientation, at syempre, ang mga nationwide Ascendra Invasions. Sa Laguna, Sorsogon, Dumaguete, at Antique, nakasama pa mismo ang ating CFO na si Ms. Francesca Fuji. At dahil maraming hindi naka-attend last time, nagkaroon ulit ng special AI Marketing and Branding 101 session kasama si Sir Edmar Escamillo, Marketing Head and Consultant na Ascentra International. Ramdam ang eagerness ng mga ascenders to learn more about branding and social media presence. Imagine, may mga taga-malalayong lugar pa na bumiyahe pupuntang head office just to attend ang commitment. Pero teka, di pa dyan nagtatapos. Isa sa mga biggest surprises this month, Grand Ascend, ang official launch ng Ascendra Prime. Isa sa pinakamalalaking groups ng Ascendra. Siyempre, full support at super proud ang ating founders. October 22 was definitely one for the books. Ascendra International officially launched its exciting products kasama ang ating media partners, UGC creators, ascenders, at syempre, ang super proud nating founders. Everyone couldn't stop talking about how world-class and innovative the products are. Sabi nga nila, this is how we show the world the power of Filipino innovation. At kung akala nyo, tapos na ang surprises, no, we made another history in the network marketing industry this October as Master Eddie Cha, isa sa mga pinaka-admired na international business icons, was back in the Philippines after 20 years for a special training with Ascendra International. Sabi nga ng CEO natin, Master Eddie Chai was back to pass the torch. I'd like to congratulate you on a very, very outstanding and successful launching. How many people can launch a company and in a few months get thousands of people coming in all at once? Wow! What an honor and privilege for all ascenders. And of course,
the grandest event of all, ang Ascenders General Assembly. Punong-puno ng libo-libong Ascenders mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ang Metro 10 Convention Center. The energy, sobrang taas. Our founders shared company updates, announced new products and expansion plans, and everyone was inspired by multiple car reveals, success stories, and real-life testimonies kung paano nakatulong ang mga Ascentra products sa kalusugan at kabuhayan ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng event, sigurado, isa lang ang nasa isip ng lahat. Ang sarap talaga sa pakiramdam pag nasa tamang kumpanya. At syempre, hindi kumpleto ang buwan ng October without some fun and creativity. We celebrated our first ever Halloween party sa head office, complete with spooky decorations, trick or treat, at mga kids in their cutest Halloween costumes. At hindi rin nagpahuli ang founders at BDO ng Ascendra dressed up as the Avengers. Ascenders, we've come so far through every prayer, every sacrifice, every breath. Together, we've built something truly powerful. Pero tandaan, this is only the start. Hindi tayo dito natatapos because our greatest victories are still ahead. And the best chapters of Ascendra are still being written. This is Ascendra International, built faith-driven by purpose and destined for greatness. We believe that everything starts when you believe what you want your future to be. We are here to build history and welcome the future because lahat tayo ngayon, we are now living on the future. Thank you very much, guys. Isang line lang ang gusto kong maalala nyo sa pagtatapos ng gabing to. You all deserve more, kaya lalo namin gagalingan, lalo namin sisipagan para sa grand launching natin. Kung na-excite kayo ngayon, nabalik kayo ngayon, dudoblehin, titriplehin pa namin ang mangyayari sa 2026. Thank you! Dahil sa inyo, kaya kami lalong nagsisipag. Dahil sa inyo, kaya lalo kami nagtatrabaho. And you expect it. The best is yet to come. Marami pa tayong ilalabas, marami pa tayong gagawin na lalong magpapadali ng mga pangarap nyo. Thank you very much! Habang tumatagal, humahaba yung content namin. Kasi ang daming ganap eh. Kailangan namin pagkasyahin yung lahat na nangyayari for 1 month, every month, for you to know na ito lahat ng mga pinangako ng mga founders na gagawa nila, ginagawa nila, and gagawin, marami pa silang gagawin. So ang ano lang is, siguro, ano din tayo, kumbaga 5 months pa lang yung company eh. Nagsisimula pa lang. So marami pang tayo, what more after 1 year, diba? 2 years, 3 years, 5 years. So ngayon pa lang, nahihirapan na kami sa paggawa ng monthly recap kasi sa dami ng ganap. Paano pa yung mga susunod? So bigyan natin ng pagkakataon din yung company, yung Ascendra, and also the founders, ibigay pa nila yung best nila para sa mga exhibitors, para sa mga ascenders. So unti-unti din natin kasi sila for sure pressure yung mga founders. So bigyan natin sila ng time na pa-fulfill pa nila yung mga promise nila. Kasi last time, na pag nagkamali si J.D. no, may isang content kami before, nahingi kami ng feedback sa kanya. Ang nasabi niya, 500 na yung MCs, millionaires na. Eh, as of the moment, parang more than 10 pa lang, parang nasa 10 or 15 yun. So marami pa siyang utang. So kailangan nang tunuhin pa yung 500, di ba? Yun yung maganda naman doon, documented siya. So nagkamali siya, pero wala siyang magagawa, kailangan na i-fulfill yun. Kasi na-document na natin. Okay? So meron pa siyang utang ng 490 millionaire circle. And I'm looking forward na isa kayo sa 490. Okay? So yun yung sinasabi ko sa inyo pag nasa content creation tayo eh. Pag may mali silang nasabi, wala silang magagawa. Kasi documented na natin. Kailangan nilang gawin ko at patunayan na in the future. So that's for the benefit naman ng company and also ng exhibitors and the whole ecosystem ng company ng Ascendra. So yun yung maganda. So yun po yung ginagawa namin. Despite na sobrang busy kayo, gusto namin ipakita sa inyo na hindi naman na pupuntahan lahat ng ganap ng Ascendra, ng community. But rest assured, ipapakita namin sa inyo kung ano yung nagaganap every month. And we are committed to do that monthly. Ganun na very monthly, nire-recap namin para makita din kung ano yung mga
progress. Small man yan, medium or large, extra large, or ilang XL man yan. So gusto namin makita nyo na active and marami tayong ginagawa for development ng kabuuang ecosystem natin. Okay? So yun siya. Then next, so marketing and branding pa rin tayo. Marketing convinces them to buy once, branding naman makes them come back. Okay, so more on this one. So marketing is creating a demand and branding makes them come back. So for example, sa Samsung, so ito yung sino ba yung naka-iPhone dito? Sana ako ng iPhone. iPhone, ikaw ang so yun ba may mga naka-Android, may mga naka-iPhone. So that, ano lang to, example, making the marketing, majority kasi ng mga Android phones, nagpo-focus ngayon sa marketing. So unboxing, anything, influencer marketing, or mga artista, ganyan. iPhone is different. Wala silang, pansin ko yung iPhone, wala silang mga sikat na artista. Wala silang kinuha big influencers, mga big artists, big names, na hindi ka lang kinuha ng Vivo, ng Oppo, ng Honor, mga ng Samsung. The difference kasi is, mas nag-focus si Apple sa branding nila. Yung branding nila is, kapag meron kang iPhone, status symbol na to, na nakakaangat ka sa lipunan. Yun yung branding na ginawa ng iPhone. Kaya pansin nyo, kahit minsan yung mga Pilipino, hirap na sa buhay, pero maaga pa lang nakapila na sa power bank. Nabasin nyo, makakuha lang ng number 1. Ganun yun because hindi lang siya mobile phone. Pag nakita ka ng iPhone, parang stand out ka sa iba. So ganun yung binibigay na tonality ng Apple. Tapos at the same time, pansin nyo yung laptop nila, iba din, lahat magkakatugma, nasa isang ecosystem. So ganun yung magandahan. Yun din yung ginagawa natin right now sa Acentra. Nagsisimula pa lang tayo, 5 months pa lang yung company, so medyo mahaba pa yung lalakbayin natin. But right now, alam na ng founders, yung open-end founders, paano palalakasin yung marketing and branding ng company. Yung tipo, pag nakakita lang kayo ng orange, hindi na si Villar yung may isip ninyo, yung Acentra na. Yung ganun message yung gagawin natin. So parang, medyo a little bit of culto na siya. Branding pa rin siya in a nice way in a corporate and professional way pa rin natin siya gagawin. So yan yung medyo i-level up natin unti-unti. Kasi may mga, hindi ko lang masabi yung ibang mga programs, no? But maraming gusto mangyari yung mga founders to level up each and every centers and distributors. And hindi lang siya sa marketing brand kasi sobrang makikita niyo yan sa mga susunod na buwan. Hindi ko lang pwedeng i-spoil pa kayo. Baka pagaling na ako sa review. Baka last day ko na ito din. Ayan, so, basta marami pa. Marami pang maibibigay na potential help and offer ang company, ang Acentra International. So yan, marketing is creating a hype. Branding is the reason, hype is real. So laging sinasabi natin, for sure, laging sinasabi ng mga founders natin, kumuha kami ng mga expert to help us. Siyempre, yung iba dyan, dapat tiwala, paano mo lang yan, di ba? Paano mo lang yan para mag-join kami, para mag-buy kami ng package, ganyan. But technically, again, I'm one of the reason para makita sa inyo na ginagawa talaga nila yung duties and responsibilities nila at yung mga pangako nila. So, nung sinabi nila na Sir Edmar will be want to tie up with experts, tinayap nila ako for the marketing, kailangan pa nila ng mga expert para mas ma-equip pa yung mga distributors para maging effective marketer kayo ng company. So doon na pumasok yung mga suggestions namin. Sir, you want maximize natin yung TikTok Shop, yung TikTok live selling. Kaya po nagkaroon ng TikTok and TikTok Shop full end-to-end masterclass through Sir Claude Mandaya. Si Sir Claude, meron po yan sa TikTok Philippines. Ganun po yung level yan na kailangan nyo pong pagdaanan ng magsisend pa kayo ng letter of intent, mag-explain pa kayo ano yung company, para lang mag-explain yung representative nila dun sa company na yun. Pero tayo po, hindi na po natin yung pinagdaanan. So, direct na po tayo dun sa kataas-taasan, tapos schedule na lang. So, yun yung power of connection. Yun yung power of network. Your network is your network. Diba? Yun yung sinasabi nila. So, maximize yung potential na marami kayong kaibigan, kakilala, at solid na connections.
Okay, so TikTok Masterclass, sa sobrang solid ng pagkuha natin, sino nakatin na ulit TikTok Masterclass, live selling. Ayan, so sobrang galing ni Miss Joy, sobrang galing niya, at effective yung gano'n, ginaya ng, yung 14 companies. Sabihin na yung company, ginaya ng G-Box. G-Box International. Ayan, so makikita niyo yun, announcement sila doon. Familiar kayo doon sa G-Box, so yun. Paano pag ginaya pa ng iba, no? So actually may mga schedule pa yan, medyo na-hold lang yung iba. Kasi like, yung meron tayong Shanghai. Sino may kasama sa Shanghai? May kasama ba dito? Ay, si Sir, kasama ka. Sana all. Sinasama ko ni Madam, hindi lang ako sayang. Next time, next. Pero yun, medyo na-hold lang yung ibang activities. Pero meron pa tayong, aside from these 4, may dalawa pa hindi nagagawa, na pinangako na gagawin din for sure, yung CapCut Masterclass. Sino yung nagbagamit ng CapCut for edits? Ayan. So may nagturo na sa inyo paano ma-maximize yung sa CapCut? YouTube University. Sa YouTube. So ngayon, we will invite a specific person, influencer, content creator, na yun talaga yung content niya. Yung magturo ng CapCut edits para mas ma-master niyo pa siya. So coming from Davao pa siya. So yung schedule na lang yung wino-workout namin. Para 1 hour talents din siya sa creating. So yung schedule na lang. So attending kayo doon. Tapos meron tayong content creation masterclass. If you really want to level up your content creation strategies. So yan. Sa content creation masterclass, this is a 4 or 5 days masterclass po ito. Hindi siya yung katulad ng TikTok sa live selling 1 day lang. Sa content creation masterclass, 4 araw po yan, or 5 araw. Kasi iba-iba po yung speakers niya. Okay? So meron po yan ako. ako yung una. Okay? Ako yung una for the content creation masterclass. I'll be teaching you about social media, anything about social media. Kasi bago kayo mag-content creation, kailangan nyo munang malaman ano yung do's and don'ts ng social media na ginagamit ninyo. Kasi hindi lahat pareho ang sa atake kapag gagamit kayo ng TikTok, ng Reels, ng YouTube Shorts. Ito po yan. So pangalawa, may magtuturo din ng edit, ng CapCut, may magtuturo din ng TikTok content creation, may magtuturo din ng yung sa production shoot, para may idea kayo ano yung tamang tayo ninyo, tamang upo, tamang posing, tamang angulo, yung mga ganun. Meron din magtuturo ng ano pa ba yung mga nandun sa TikTok Masterclass? Mental health. Mental health is very important kapag magiging content creator ka. Hindi pwede may mag-bash mo siya ng isang beses. Depressed ka na kaya. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang content. Kapag gusto nyo pong namin ang mundo ng pagiging content creator, kailangan na po kayo what we call this yung malaki yung shield ninyo pagdating sa mga bashers. Marami po kasi bashers sa social media. Pag minsan gusto nila yung content nyo, tapos nakikita nila na nagsasuccess kayo doon, naging maganda yung outcome, naging mabash nila kayo. At hindi po pwede pag pinash nila kayo, depress kayo mamaya. Kailangan po, pag lumabas kayo ng content creation master class, talagang wala kayong pakialam sa basher. Kasi yung basher po, in all fairness sa mga bashers, nagbibigay po yung malaking pera, decisions. Kasi mapapakinabahan nila, makapag-break into money. Okay? So meron pa yung attorney. So mag-invite tayo ng lawyer. So Edmar, bakit may lawyer sa communication masterclass? Kasi po marami mga content creators, so napakialam sa mga sinasabi nila, sa mga content nila. Kaya nangyayari na may persona ng grata, nakakaswa ng cyberbullying. So kaya po may attorney, para alam nyo kung ano yung mga do's and don'ts na hindi kayo pwede as content creator, hindi kayo pwede pag-bash ng kung sino-sino lang din. Diba? Kasi very powerful yung content. Pag nagkamali kayo dyan, automatic pwede kayo pasukan. So paano nyo may iwasan yung kaso pagdating sa iyo? Hindi kayo pwede gumawa ng mag-ibento ng kwento, diba? Makakasunod kayo. So kaya may mga ganun may attorney. Meron din financial management. Kasi maraming content creator na kumikita ng malaki pagdating sa content creation. Actually, side hustle yung mga ito as distributor, tapos pag sumikat kayo as content creator, malaki po yung kita, malaki yung monetization. The problem lang is na pag hindi nyo kaya i-handle yung pera nyo,
So mawawala rin yung parang wala. So that's the reason sa content creation, hindi lang siya pagtuturo ng gumawa ng content. Kailangan buong aspeto ng pagkatao ng content creator. Ituturo po namin sa inyo. Para pag lumabas kayo ng masterclass, ano talaga kayo palaman? Parang si Raids. Si Raids is one of our graduate ng masterclass na. Kaya pansin ko si Raids, very makapal na yung mukha, wala siya pakalam sa basher. Kasi gano'n na yan eh, kumaga pinatatag na yan ng masterclass. Diba? So, kabisado na rin mga do's and don'ts. So, ano yung mga dapat at hindi dapat. So, gano'n din, by schedule lang to. Pero this one, yung content creation masterclass, most likely by next year to, early next year, first quarter, kasi by schedule, tsaka kumawa kami ng mga iba't ibang speakers sa iba't ibang fields. Yun. So, attend kayo, very important to, if you want to maximize yung social media nila. Sino po yung nagko-content na dito? Ilan na po yung followers nyo na? 4.5. Wow, or ikaw, sir? 7,000 7. followers. Kailan po kayo nag-start ng content? Doon pa sa kabilang Sa kabilang company. Anong year po yan? 2018. Anong ginagawa niyo po content? Lifestyle? More on nagbibigay po ng motivation, mga tips Okay. sa company, product. Okay. Good siya. Pero may nagturo po sa inyo paano mag Wala rin. Ah, Sariling sikap. tsaka YouTube. Yun. So, yun po yung yung advantage right now. Yun yung sinasabi ko sa inyo, very, very swerte ng mga senders. Kasi they are very open, mga founders, very open to collab with experts. Na yun yung magbibigay ng mga kailangan na patutunan para mas maging full-fledged na senders and content creators kayo. Kasi right now, ang gagawin po natin para sa product activations, we are engaging basta maraming nila po, maraming mga UGCs na gagawa ng mga product promotions, product reviews and testimonials, pangit or maganda, which is confident naman tayo na maganda yung mga produkto natin. So, after that, yung mga distributors, kailangan nyo po ma-empower kung paano gumawa ng maayos na content. Kasi again, kayo po yung marketer ng company. Kailangan nyo magkaroon ng personal branding. Okay? Kasi meron na po tayong company or corporate branding, which is the Ascenta. So kayo po as individual ascenders, kailangan meron po kayo ng personal, may personality po kayo paggagawa ng content. Hindi man po lahat magiging content creator, kasi hindi talaga siya para sa lahat. Kasi it requires commitment, number one. Tsaka dapat talaga buo yung loob mo. Oo, ganun talaga. Ganun ang pagiging content creator. Kung gusto mong pasukin mo ganun ang pagiging content creator, dapat ready ka sa lahat. And yun yung gagawin naman ng company to prepare you na ready ka sa battle. Alam mo yun, pag lumabas ka, pang malakasan ka talaga. So yun yung goal ng company actually. Mag-develop ng mga solid content creator na magpapalaganap ng kulto ng Ascendra. Kulto talaga yun, ng culture ng Ascendra. So yun yung magandaan kasi kami yung magtuturo doon sa inyo para mas maging effective kayo na marketer ng company. So may bayad yan. Sabi ko sa inyo, masterclass namin is 50,000 per student. So kayo, hindi nyo siya makukuha. Tapos, this one, just to give you an idea, ito rin yung umattend ako last time. If you're familiar with Penjun, nagkaroon siya ng AI Summit. So again, AI kasi tayo, Ascendra International. But this one is AI Summit, Artificial. Yun yung ito naman natin, Artificial Intelligence. So, ang goal naman dito is makapag-adapt tayo sa AI, sa innovations. Kasi wala pa din, wala pa nga ata na networking companies na nag-adapt sa AI. So, we want to be the very first MLM na mag-adapt ng AI. That's the reason isa ako sa pinatin at ibatin ng AI natin, AI Summit ni Penjun. May ibang business owners po sa Philippines. Ang vision po din is 20, less than 25, mga 24 plus. 25, dalawang araw po yan. So, ganun siya. So, ako naman, minamaster ko naman yung natutunan na sooner or later, isi-share ko naman po sa inyo. Kasi may booklet po yan. May booklet sa amin binigay. Tapos nagagawa ko na siya eventually. Sooner or later, isi-share ko naman sa inyo para magamit ko siya. Pero wala po kayong babayaran. Libre po kayong makaka-attend. So, babayaran ko yung so ito po yung sample sales process framework
summit na tinuro. So meron tayo, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na at least meron kayong leads na makukuha or marunong kayo mag-attract marketing and branding. Kasi very important na makahanap tayo ng loyal customers or mga potential assessors. So meron tayong top of the panel, middle of the panel, bottom of the panel. Ano lang po ito, teaser, but I'll discuss it with you sa at another training ko, but hindi na marketing and branding, more on EI naman po yung tuturo ko. Ayan. But pinamaster pa natin yun. Tsaka mag-invite tayo ng mga expert na sa field na yan. Ayan. And question and answer portion, baka meron po kayong gusto itanong about marketing, ano pa yung baka may mga questions ngayon na hindi na matatanong, itanong nyo na ngayon. Baka meron kayong anything about Ascenda, anything about marketing. Yes, no po. Go sir. Ano yan sir? Paano pag naman po yung paano po yun? Paano pa? Paano po pag naman ng bago? Naban? Okay, sige. Good question. One of our services kasi dyan sa company, sa creative management team, sa FG, is the troubleshooting. So maraming factors yan. Kapag naman yung TikTok mo, tapos nakapag-appeal ka na, may option kasi to appeal eh. Kapag nakapag-appeal ka na, wala na kami magagawa dyan. Kasi na-click nyo na yung button, nakapag-appeal na kayo. Ibig sabihin, naantayin nyo lang yung verdict ng TikTok. Meron lumapit sa akin kahapon eh. I think kahapon may lumapit na nakapag-appeal siya. Tapos nakapag-verdict na yung TikTok, permanent disabled na yung account. Pag ganun po, wala na kami magagawa. Kasi nakapag-appeal na kayo eh. Tapos automatic, kumbaga nag-verdict na yung TikTok, gagawa na natin yung bago. Pero if ever naman po na nagkaroon kayo ng restriction, tapos hindi nyo pa na-appeal, pero yung lumapit sa amin, yun naman yung gagawin namin. Hindi na namin matuturo sa inyo kung paano namin yung ginagawa, but yun yung ginagawa namin. Kami yung nag-appeal ng tamang way para ma-restore or ma-recover yung mga accounts ninyo. Marami po yan. May share ako sa inyo, papakita ko sa inyo mamaya, i-ready ko lang siya. Yung services namin. Pero yun, pagdating sa TikTok, kapag ano na siya, kapag na permanent disabled na siya, may hirapan na tayo. Kasi na-verdict na siya ng it's either hindi lang naman TikTok, ng Instagram or ng Facebook. Pakita ko lang yung services ng creativity ng company. Ang may idea rin po. I think nandito yung mga troubleshoot namin na problem.